Basura. Iyan ang huling salitang idinura ng aking asawa at ng kanyang kapatid bago nila inihagis ang aking katawan sa isang liblib na bangin sa gitna ng bagyo. 10 taong sakripisyo, bilyon-bilyong pisong yaman, at ang kapalit ay isang libingang walang pangalan sa ilalim ng ulan. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang basura ay nabubulok, pero ang binhing ibinaon sa lupa ay muling uusbong. Mula sa hukay ng kamatayan, hindi ako babalik para gumanti. Babalik ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Handa na ba kayong pakinggan ang aking kwento? Huwag kang mag-alala. Pipirma din yan mamaya. Wala na siyang ibang mapupuntahan bukod sa bahay na ito. Matanda na siya, Marco. Tignan mo ang mga kamay niya. Kasing gaspang na ng papel de liha. Nakakasuka na siyang tignan. Ang mga salitang iyon ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang mahinahon at malamig na tono. Tumagos sa makapal na pinto ng kusina at direktang sumaksak sa puso ni Mira. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa. Hawak ang isang piping bag na puno ng icing. Sa gabing iyon, abala siya sa pagdedekora ng paboritong braso de Mercedes ng kanyang biyanan na si Doña Celestina. Ibinaba ni Mira ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Ang mga daliri niya ay puno ng maliliit na paso mula sa oven at mga hiwa mula sa pagbabalat ng prutas. Ang balat niya ay tuyo at magaspang. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa 10 taong paghuhugas ng pinggan, paglalaba at pag-aasikaso sa bawat kapritsyo ng pamilyang Castillo. Hindi siya kumuha ng katulong dahil gusto ni Marco na personal ang pag-aalaga. Akala ni Mira, ang mga pilat na ito ay medalya ng kanyang pagmamahal. Iyon pala, sa mata ng lalaking minahal niya, isa lamang itong dumi na dapat itapon. Bumagsak ang piping bag mula sa kanyang mga kamay. Tumama ito sa sahig, ngunit parang walang tunog sa pandinig ni Mira. Dahil mas malakas ang ugong ng pagkawasak sa loob ng kanyang dibdib. Ang asawa niyang si Marco, na buong akala niya ay nasa Singapore para sa isang business trip, ay nasa kabilang kwarto pala. Kausap ang inang si Celestina at ang kapatid na si Leandro. Buhay siya. At pinagtatawanan nila ang pagiging uto-uto ni Mira. Pinilit ni Mira na huminga ng malalim. Kinuha niya ang tray ng pagkain at pumasok sa dining room na parang walang narinig. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Sa ilalim ng nagniningning na chandelier, nakaupo sila na parang mga hari at reyna. Si Doña Celestina, na laging may hawak na rosaryo, ay ngumiti ng matamis nang makita si Mira. Iha, buti naman at tapos na ang dessert. Kanina pa kami naghihintay, ani Celestina, sabay higop sa kanyang wine glass. Inilapag ni Mira ang cake sa mesa. Ramdam niya ang titig ni Leandro, isang titig na puno ng pangungutya. Pero ang mas masakit ay ang walang kibong ekspresyon ni Marco. Hindi man lang ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Uminom ka muna. Mira, alok ni Leandro sabay abot ng isang basong gatas. Pampakalma. Mukhang pagod ka na. You look terrible by the way. Kinuha ni Mira ang baso. Ang init ng gatas ay dumaloy sa kanyang lalamunan, pero hindi nito napawi ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nagsimulang umikot ang paningin niya. Ang mga mukha nila Celestina, Leandro, at Marco ay naging malabo at baluktot. Bumigat ang kanyang mga talukap. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang pagbagsak ng kanyang ulo sa mesa at ang tunog ng halakhak ni Celestina na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nang magising si Mira, wala na siya sa mansyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at pagkain ay napalitan ng amoy ng nabubulok na basura at basang lupa. Madilim ang paligid. Tanging ang matatalim na patak ng ulan at kidlat ang nagbibigay ng liwanag. Naramdaman niya ang magagaspang na kamay na humihila sa kanya palabas ng isang sasakyan. Hindi siya makagalaw. Ang gamot na ipinainom sa kanya ay parang kadenang nakatali sa kanyang mga buto. Leandro, bilisan mo.
Baka may makakita sa atin. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Marco. Hinila siya ni Leandro sa putikan. Walang awa nitong hinablot ang kwintas sa leeg ni Mira. Tanging ang singsing pangkasal na lang ang natira sa daliri niya dahil masyado na itong masikip at maga ang kanyang mga kamay. Hayaan mo na yan, Marco. Wala namang halaga yan sa bangkay, sabi ni Leandro habang tinutulak ang katawan ni Mira palapit sa gilid ng bangin. Sinubukan ni Mira na magsalita. Gusto niyang itanong kung bakit. Bakit, Marco? Inahon kita nung malugi ang kumpanya mo. Minahal kita higit sa sarili ko. Pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang mahina at garalgal na ungol lamang. Tumingin si Marco sa kanya sa huling pagkakataon. Walang awa, walang pagmamahal. Parang tumitingin lang siya sa isang sirang sapatos na itatapon na. Goodbye, Mira. Thanks for the money, bulong ni Marco. Sa isang malakas na tulak naramdaman ni Mira ang hangin na humahampas sa kanyang mukha. Wala siyang naririnig na sigaw, tanging ang tunog ng hangin. At pagkatapos, ang malupit na pagbagsak. Ang kanyang katawan ay lumagapak sa malambot, ngunit mabahong tambakan ng basura sa ibaba. Ang sakit ay parang kidlat na gumuhit sa bawat himaymay ng kanyang laman bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang putik ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa mga bali sa kanyang buto. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ang halaga ko lang ba ay katumbas ng basurang tinatapakan nila? At pagkatapos, tumahimik ang mundo. Ang ulan ay walang humpay na bumubuhos sa bundok ng basura. Tila ba nakikiramay ang langit sa kalupitan ng mundo? Sa gitna ng dilim at baho ng nabubulok na pagkain, isang maliit na anino ang gumagalaw. Si Kiko, isang 10 taong gulang na batang lalaki, ay abala sa paghuhukay. Suot ang isang punit-punit na kapote na gawa sa sako ng bigas. Nanginginig siya sa lamig. Ngunit hindi siya tumitigil. Kailangan niya ng 50 piso para sa gamot ng kanyang nanay Rona. Bawat plastik na bote na kanyang makuha ay katumbas ng pag-asa. Biglang natigilan si Kiko nang matapakan ng kanyang paa ang isang bagay na malambot. Hindi ito sako ng basura. Hindi rin ito patay na hayop. Sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa kidlat, nakita niya ang isang maputlang kamay na nakalabas mula sa putikan. Napahawak si Kiko sa kanyang dibdib sa gulat. Gusto niyang tumakbo palayo. Sa lugar na ito, ang makakita ng bangkay ay hindi na bago at kadalasan ay nagdadala lamang ito ng gulo. Tatalikod na sana siya nang mapansin niya ang isang kislap. Sa daliri ng babae, may singsing na pilit lumalaban sa dumi ng paligid at kasabay ng kislap na yon, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng hintuturo nito. Buhay pa siya. Nag-alinlangan si Kiko. Kung tutulungan niya ang babaeng ito, mabibigatan ng kanyang kariton. Baka hindi na siya makapag-uwi ng mga bote. Baka magalit si Nanay Rona. Pero naisip niya ang turo ng kanyang ina-inahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bulsa, kundi nasa pagtulong sa kapwa. Huminga ng malalim si Kiko at nilapitan ng babae. Mabigat ito. Lalo na't basang-basa ang suot nitong damit na mukhang mamahalin dati, pero ngayon ay basahan na. Buong lakas na hinila ni Kiko ang babae, pasakay sa kanyang kinakalawang na kariton. Ang maliliit niyang braso ay nanigas sa bigat at ang kanyang mga paa ay bumaon sa putik. Pero hindi siya bumitaw. Itinulak niya ang kariton pababa ng bundok ng basura habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanilang dalawa. Sa paanan ng bundok, sa isang tagpi-tagping barong-barong na gawa sa lumang yero at plywood, naghihintay si Aling Rona. Ang amoy ng nilulutong lugaw ay humalo sa amoy ng dampang lupa. Nang makita niya si Kiko na hinihingal at may hila-hilang babaeng duguan, muntik na niyang mabitawan ang sandok. Diyos ko, Kiko, ano yang dala mo?
Gulat na tanong ni Aling Rona habang dali-daling lumalabas para tulungan ng bata. Buhay pa po siya, Nay. Hindi ko po siya pwedeng iwan. Nanginginig na sagot ni Kiko. Ang kanyang mga ngipin ay nagtatagisan sa ginaw. Hindi na nagtanong pa si Aling Rona. Alam niyang walang ospital na tatanggap sa kanila nang walang deposito. Binuhat nila ang babae papasok sa maliit nilang tahanan. Masikip ang loob, halos magdikit na ang dingding, pero tuyo ito at mainit. Inihihiga nila si Mira sa papag na kawayan. Kumuha si Aling Rona ng mainit na tubig at bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang putik sa mukha ng estranghera. Nakita niya ang malalim na sugat sa ulo nito. Kailangan itong bendahan agad upang tumigil ang pagdurugo. Naghahanap si Aling Rona ng malinis na tela, pero wala na silang extra. Tumingin siya sa nakasabit na damit sa dingding, ang paborito niyang puting blusa na isinusuot lang niya kapag nagsisimba. Ito ang pinakamaayos niyang pag-aari. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito at pinunit ng mahahabang piraso. Nay, yung damit niyo po. Sayang, bulong ni Kiko. Mas sayang ang buhay. Nak, ang damit na papalitan, ang buhay hindi. Sagot ni Aling Rona habang maingat na binabalot ang ulo ng babae. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Kastilyo, iba ang uri ng drama na nagaganap. Si Doña Celestina ay nakaharap sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, mga luhang galing sa isang mahusay na pag-arte. Hanapin niyo ang manugang ko. Sigaw niya habang inaalo siya ni Leandro na kunwari ay balisarin. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama kay Mira. Sa likod ng mga pulis, nagkatinginan ang mag-ina. Isang tinginan na puno ng tagumpay at kasamaan. Para sa kanila, tapos na ang problema. Bumalik ang eksena sa barong-barong. Lumipas ang 3 araw na puno ng pag-aalala. Si Kiko ay natutulog sa sahig sa tabi ng papag. Binabantayan ang anghel na napulot niya sa basura. Sa wakas, sa 3 gabi, gumalaw ang mga talukap ng mata ni Mira. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang bubong na may mga butas na tinapalan ng plastik at ang liwanag ng isang aandap-andap na kandila. Naramdaman ni Mira ang sakit na pumupukpok sa kanyang ulo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad siyang inalalayan ni Aling Rona. Huwag ka munang gumalaw, Ineng. Ligtas ka na dito, malambing na sabi ng matanda. Tumingin si Mira kay Aling Rona, tapos sa batang si Kiko na ngayon ay gising na at nakatingin sa kanya nang may halong pagkamangha. Pilit na inalala ni Mira kung paano siya napunta doon. Pilit niyang hinanap sa kanyang isipan ang kanyang pangalan, ang kanyang nakaraan, o kahit isang pamilyar na mukha. Ngunit wala. Isang malawak na kawalan lamang ang sumalubong sa kanya. Blanko. Bumuka ang kanyang mga labi, tuyo at bitak-bitak. Isang tanong ang lumabas, mahina at puno ng takot, na nagpatigil sa paghinga ni Aling Rona at Kiko. Sino ako? Ilang araw akong nakahiga sa papag, nakatitig sa mga butas ng yero sa kisame. Sa tuwing pipikit ako, nakakakita ako ng mga anino, mga lalaking naka-Amerikana, isang babaeng may matalim na ngiti at isang malalim na bangin. Pero sa tuwing didilat ako, nawawala sila at ang tanging natitira ay ang maamo na mukha ni Aling Rona at ang batang si Kiko. Wala akong maalala. Kahit ang pangalan ko, hindi ko mabigkas. Para akong isang blangkong papel na tinangay ng hangin at napadpad sa lugar na ito. Kumain ka muna. Ineng, sabi ni Aling Rona habang inaabot sa akin ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa maliit na barong-barong. Tila niyakap ng init nito ang nanlalamig kong sikmura. Kinuha ko ang mangkok. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, pero nagawa kong sumubo. Ang lasa ay simple, hindi katulad ng mga pagkain na nararamdaman kong nakasanayan ng dila ko. Mga pagkaing matabang at komplikado.
Ang lugaw na ito ay lasang pagmamahal, lasang tahanan. Ano po ang itatawag ko sa sarili ko? Tanong ko pagkatapos kong ubusin ang laman ng mangkok. Napaisip si Aling Rona. Tumingin siya sa kalendaryong luma na nakasabit sa dingding. Beth, nakangiti niyang sabi. Elizabeth ang pangalan ng nanay ko. Mabait siya at matapang. Bagay sa'yo. Mula ngayon, ikaw na si Beth. Beth. Inulit-ulit ko ang pangalan sa isipan ko. Hindi ito pamilyar, pero magaan itong dalhin. Sa unang pagkakataon, parang may humawak sa kamay ko at sinabing, ayos lang yan. Nang lumakas na ang katawan ko, sinubukan kong tumulong sa gawaing bahay. Nakakahiya na palamunin lang ako, ni na Aling Rona. Gayong hirap na hirap din sila. Nakita ko ang bundok ng mga hugasin sa lababo, mga platong plastik na may mantika at tirang kanin. Ako na po dito na ipresenta ko. Wag na Beth, hindi ka sanay sa ganyan. Tignan mo ang mga kamay mo, ang kinis-kinis. Parang kamay ng prinsesa, biro ni Aling Rona, habang nagbibilang ng barya sa mesa. Pero nagpumilit ako. Kumuha ako ng sponge at sabon. Nang dumampi ang tubig at sabon sa balat ko, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Dati, parang laging may guwantes na nakabalot sa puso ko. Hindi ako makaramdam ng kahit ano. Pero dito, ramdam ko ang lamig ng tubig, ang dulas ng sabon, ang gaspang ng sponge. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang isang basag na baso sa kamay ko. Naramdaman ko ang hapdi sa aking hintuturo. Tinitigan ko ang dugong lumabas. Pula. Mainit. Beth, anong nangyari? Nag-aalalang sigaw ni Kiko. Ngumiti ako sa kanya. Ayos lang ako, Kiko. Masakit pero totoo. Sa gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, isang sardinas na pinaghatian naming tatlo, naramdaman ko ang isang uri ng kasiyahan na hindi ko maipaliwanag. Wala kaming aircon, mainit at masikip, pero ang tawanan ni Kiko at ang mga kwento ni Aling Rona tungkol sa mga suki niya sa palengke ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Ate Beth, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, bibilhan kita ng maraming lugaw, yung may itlog at chicharon, pagmamalaki ni Kiko. Gusto ko maging engineer para maayos ko yung bubong natin na tumutulo. Napatingin ako sa bata. Ang mga mata niya ay puno ng pangarap kahit na ang tanging liwanag lang namin ay galing sa kandila. Biglang kumirot ang puso ko. Isang pamilyar na damdamin ang sumagi sa akin. Ang kagustuhang protektahan ng batang ito, ibigay sa kanya ang mundo at siguraduhing hindi siya masasaktan. Hindi ko alam kung nagkaroon ako ng anak noon, pero sa sandaling iyon, naramdaman kong isa akong ina. Pagkatapos kumain habang nagliligpit si Aling Rona, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa laylayan ng aking maruming damit na nakasampay. Nilapitan niya ito at kinuha. Beth! Tawag niya sa akin. Ang boses niya ay nanginginig. Lumapit ako. Sa palad niya ay ang singsing na suot ko noong natagpuan ako ni Kiko. Isang singsing na ginto na may maliit na diamante. Kahit sa dilim, nagniningning ito ng yaman na hindi nababagay sa lugar na ito. Ginto ito, Beth. Tunay na diamante, bulong ni Aling Rona, nanlalaki ang mga mata. Alam mo ba kung magkano ito? Pwede nating ibenta ito. Makakapag-aral si Kiko. Makakapagpagawa tayo ng maliit na pwesto sa palengke. Hindi na tayo magugutom. Akmang ibubulsa ni Aling Rona ang singsing, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa desperasyon ng isang inang gustong iahon ang anak sa hirap. Pero bago pa man niya ito maitago, kusang gumalaw ang katawan ko. Hinablot ko ang singsing mula sa kamay niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay parang tambol sa aking dibdib. Naramdaman ko ang biglaang pagbuhos ng malamig na pawis. Huwag! Sigaw ko. Ang boses ko ay matinis at puno ng takot. Natigilan si Aling Rona. Bakit, Beth? Hindi mo naman maalala kung saan galing yan. Baka ito na ang sagot sa mga dasal natin. Mahigpit kong kinuyom ang singsing sa aking palad hanggang sa bumaon ito sa balat ko.
Hindi ko alam kung bakit. Wala akong maalala tungkol sa singsing na ito. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay o kung kasal ba ako. Pero ang alam ko lang, sa tuwing hahawakan ko ito, nakakaramdam ako ng matinding sakit at matinding galit. Hindi ko alam, Nay. Sagot ko, habang tumutulo ang luha ko na hindi ko namamalayan. Basta, wag. Parang may buhay na nakakulong dito. Tinitigan ko ang singsing. Sa kislap nito, parang nakita ko ang refleksyon ng isang lalaking nakatalikod habang naglalakad palayo sa ulan. Sino siya? At bakit ang sakit-sakit isipin siya? Habang ako ay nagsisimulang bumuo ng bagong buhay sa ilalim ng bubong na may mga butas, sa mundo naman na aking pinanggalingan, isang grandiosong palabas ang nagaganap. Hindi ko ito nakita noon, ngunit ngayon, habang binabalikan ko ang lahat, nararamdaman ko ang pait ng bawat eksena. Sa loob ng malaki at malamig na simbahan ng San Antonio, nakaluhod si Doña Celestina sa pinakaharap na bangko. Suot niya ang itim na belo at hawak ang isang rosaryong gawa sa purong kristal. Tumatagaktak ang kanyang mga luha habang nakatutok ang mga kamera ng media sa kanya. Kakatapos lang ng misa para sa aking pagkawala. Buong puso kong tinatanggap ang pagsubok na ito ng Diyos. Pahayag ni Celestina sa mga reporter pagkalabas ng simbahan, ang boses ay garalgal sa emosyon. Bilang tulong sa paghahanap sa aking manugang na si Mira, magdodonate ang pamilya Castillo ng 5 milyong piso sa simbahan. Nagpalakpakan ng mga tao. Bilib na bilib sila sa kabutihan ng Donya. Pero hindi nila alam na ang rosaryong hawak niya ay kasing tigas at kasing lamig ng kanyang puso. Pagka-uwi sa mansyon, nawala ang maamong mukha ng Donya. Pagpasok niya sa kwarto ni Isabel, nakita niya ang bata na nakaupo sa sulok, yakap-yakap, ang isang lumang manika. Iyon ang manikang niregalo ko kay Isabel noong huli niyang kaarawan. Isang bagay na tinahi ko pa gamit ang mga retaso ng tela dahil gusto kong maramdaman niya na espesyal siya, hindi lang basta binilhan ng mamahalin. Tita, kailan po babalik si Mama Mira? Tanong ni Isabel. Ang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Sabi niyo po babalik siya. Lumapit si Celestina. Hinablot niya ang manika mula sa kamay ng bata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Bulyaw ni Celestina. Ang boses ay matalim pa sa basag na salamin. Iniwan na tayo ng Mama Mira mo. Sumama na siya sa ibang lalaki dahil hindi kanya mahal. Pabigat ka lang daw sa kanya. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Isabel, pilit na inaabot ang manika. Itinulak ni Celestina ang bata pabalik sa kama. Huwag kang iiyak. Ayoko nang mahihina sa pamamahay na ito. Simula ngayon, si Tita Aisa muna ang kikilalanin mong ina. Naiintindihan mo? Lumabas si Celestina at ibinalibag ang pinto. Iniwan si Isabel sa dilim. Yakap ng bata ang kanyang sarili. Ang tanging init na natitira sa malamig na bahay na yon. Samantala, sa aming munting pwesto sa palengke, iba ang ingay na naririnig ko. Hindi ingay ng pagkukunwari, kundi ingay ng buhay. Abala si Aling Rona sa pagsalok ng lugaw habang dumarami ang mga suki. Pero napansin ko ang isang problema. Masyadong mabagal ang pagbibigay ng sukli ni Aling Rona at minsan ay nalilito siya sa dami ng order. Nakita ko ring hindi tama ang pagtatantiya niya sa puhunan. Lugi kami sa presyo ng manok. Biglang sumakit ang ulo ko. Parang may mga numero na lumulutang sa harapan ko. Kusa akong kumilos. Kinuha ko ang kwaderno at ballpen. Nay, ako na po sa kaha, sabi ko. Kayo na lang po sa sandok. Sa loob ng 1 oras, naisaayos ko ang daloy ng pila. Mabilis kong nakwenta ang mga bayad kahit walang calculator. Napansin ko rin na mas makakatipid kami kung bibili kami ng manok ng bultuhan sa kabilang kanto kaysa sa regular na suki ni Nanay. Nay, kung babawasan natin ng konti ang sabaw pero dadagdagan ng toasted garlic, mas matutuwa ang mga customer at mas makakamura tayo ng 20 pesos kada kaldero. Suwestyon ko habang naglilista. Napatingin sa akin si Aling Rona
na para bang tinubuan ako ng dalawang ulo. Beth, saan mo natutunan yan? Para kang may calculator sa utak. At yung pagsasalita mo, parang boss. Natigilan ako. Oo nga. Saan galing iyon? Napahawak ako sa aking sentido. Wala akong maalala. Pero ang pakiramdam ng pagpapatakbo ng negosyo, natural ito sa akin. Parang paghinga. Baka tindera ka rin dati, Beth. Masayang sabi ni Kiko habang kumakain ng natirang itlog. Baka ikaw ang reyna ng palengke. Napangiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, may katanungang bumabagabag. Kung tindera lang ako, bakit parang sanay akong humawak ng milyon-milyon sa imahinasyon ko habang kami ay nagtatawanan sa harap ng mainit na kaldero? Sa isang bangin naman sa dulo ng syudad, isang lalaki ang naghahanap ng katotohanan, si Attorney Soren Valmores. Hindi naniniwala si Soren sa kwento ng mga Kastilyo. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako basta-basta mawawala nang walang paalam. Nagpunta siya sa lugar kung saan daw na aksidente ang sasakyan ko. Nakaalis na ang mga pulis. Sabi nila, sarado na ang kaso. Nahulog ang sasakyan, naanod ang katawan. Aksidente. Pero bumaba si Soren sa matarik na bangin. Kahit madulas at mapanganib, hinawi niya ang matataas na talahib. Hinanap niya ang hindi nakita ng iba dahil hindi sila tumingin gamit ang puso. At doon, naipit sa pagitan ng dalawang malalaking bato na malayo sa dapat bagsakan ng sasakyan, nakita niya ang isang bagay, isang sapatos, ang aking puting stiletto na may bahid ng tuyong dugo sa takong. Dinampot ito ni Soren, nanginginig ang kanyang kamay. Kung nahulog ako sa sasakyan, dapat nasa loob o malapit lang ito sa unit. Pero ang sapatos na ito ay nasa kabilang direksyon. Tila ba may nagtapon o may nagpupumiglas bago ihulog. Mahigpit na hinawakan ni Soren ang sapatos sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit na nagbabadya na naman ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na unti-unting napapalitan ng puot. Hindi ito aksidente, Mira. Bulong niya sa hangin. At ipinapangako ko, hahanapin kita. Buhay ka man o patay, hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila dinadala ang pangako ni Soren patungo sa akin, sa maliit na pwesto ng lugawan kung saan ako nagsisimulang bumuo ng pangarap mula sa wala. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik sa aming barong-barong bitbit, ang isang timba ng tubig, narinig ko ang isang pamilyar na boses na humihingi ng tulong. Ang sigaw ay puno ng takot at desperasyon. Binitiwan ko agad ang timba. Hindi alintana ang tubig na tumapon at bumasa sa aking mga paang walang tsinelas, at tumakbo ako patungo sa likod ng lumang basketball court kung saan nanggagaling ang ingay. Doon, naabutan ko ang isang eksenang nagpapainit ng aking ulo. Si Kiko ay pinaliligiran ng 3 binatilyo na mas malalaki at mas matatangkad sa kanya. Nakasandal ang bata sa pader, yakap-yakap ng mahigpit ang kanyang maliit na bayong na naglalaman ng kanyang kinita sa maghapon na pangangalakal. Akin na yan, Kiko. Sabi ng matatanda, share your blessings. Pangaasar ng isa sa mga bully sabay tulak sa balikat ni Kiko. Tumama ang likod ng bata sa magaspang na semento. Napangiwi siya sa sakit pero hindi siya bumitaw sa kanyang bayong. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero mas nangingibabaw ang determinasyon niyang huwag ibigay ang perang pinaghirapan niya. Huwag po. Pambili po ito ng gamot ni Nanay Rona. Parang awa niyo na, pagmamakaawa ni Kiko. Akmang susuntukin siya ng leader ng mga bully nang bigla akong humarang sa pagitan nila. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko o kung bakit hindi nanginginig ang mga tuhod ko gayong ang payat-payat ko tingnan. Basta ang alam ko lang, sa sandaling iyon, walang pwedeng manakit sa batang ito habang nakatayo ako. Bitawan niyo siya. Ang boses ko ay hindi malakas, hindi sumisigaw. Pero may diin ito na parang yelo. Malamig, matigas,
at puno ng awtoridad. Natigilan ng mga binatilyo. Tumingin sila sa akin, mula sa aking gusgusin na damit hanggang sa aking mukha. Siguro, inaasahan nilang magwawala ako, iiyak, o magmamakaawa, gaya ng ibang babae sa lugar na yon. Pero hindi. Nakatayo ako ng tuwid, taas ang noo. Ang mga balikat ko ay nakalapat ng maayos, at ang tingin ko sa kanila ay parang tingin ng isang agila sa mga daga. At sino ka naman, Ale? Sisa? Tumawa ang leader, pero halatang pilit ang tawa niya. May pag-aalinlangan sa mga mata niya. Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ko. Humakbang ako palapit sa kanila, nang dahan-dahan, tinitigan ko sila isa-isa sa mata. Ang mahalaga ay kung anong kaya kong gawin kapag hindi kayo umalis sa harap ko sa loob ng 3 segundo. 1. Ang bilang ko ay parang hatol ng isang hukom. May kapangyarihan sa aking tono na hindi nababagay sa isang pulubi. Nagkatinginan ng mga bully. Hindi nila maintindihan kung bakit sila kinakabahan sa isang babaeng payat at walang laban. Ang hindi nila alam, ang humaharap sa kanila ay hindi si Beth na tindera ng lugaw, kundi ang natutulog na diwa ng isang CEO na sanay magpaluhod ng mga kalaban sa boardroom. 2. Hindi na nila hinintay ang 3. Kumaripas sila ng takbo palayo, nagmumura habang tumatakas, tila hinahabol ng multo. Nang mawala na sila at tumahimik na ang paligid, agad na nawala ang tapang sa katawan ko at napalitan ng matinding pag-aalala. Lumuhod ako sa harap ni Kiko at hinawakan ang kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ko habang pinapagwe ang dumi sa pisngi niya gamit ang laylayan ng aking damit. Tumango si Kiko pero tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ate Beth, duwag po ba ako? Hindi ko po kasi sila kayang labanan ng suntukan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang payat niyang katawan ay nanginginig sa aking mga bisig. Naamoy ko ang pawis at araw sa kanyang buhok. Ang amoy ng isang batang nagtatrabaho ng marangal. Hindi, Kiko. Tandaan mo ito. Ang pagprotekta sa pinaghirapan mo para sa pamilya mo, iyon ang pinakamatapang na gawain sa mundo. At hindi lahat ng laban ay nadadaan sa dahas. Minsan, ang titig at paninindigan ay mas matalim pa sa kutsilyo. Kapag alam mong tama ka, huwag kang yumuko. Nang gabing iyon, bumalik kami sa barong-barong. Habang tinatahi ko, ang napunit niyang t-shirt sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, lumapit sa akin si Kiko. May dala siyang ilang piraso ng lumang dyaryo na nakuha niya sa junk shop kanina. Ate Beth, pwede niyo po ba akong turuan magbasa ng Ingles? Yung tulad ng pagsasalita niyo kanina? Ang galing niyo po kasi. Parang kayo yung amo. Parang takot sila sa inyo. Napangiti ako. Kinuha ko ang dyaryo. Sige. Ang kaalaman ang magiging sandata mo, Kiko. Kapag matalino ka, walang makakapag-isip na kaya kanilang tapakan. Ang salita ay pwedeng maging kalasag. Nagsimula kaming magbasa. Tinuro ko sa kanya ang mga letra, ang tamang bigkas. Mabilis siyang matuto. Sa bawat salitang nababasa niya ng tama, nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata na mas maliwanag pa sa mga bituin sa langit. Nakaramdam ako ng pagmamalaki, isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Habang nagpapahinga kami, hinawakan ni Kiko ang kamay ko na may hawak na karayom. Ang maliliit at magagaspang niyang daliri ay dumampi sa palad ko. Ate Beth, pwede po ba? Pwede po bang tawagin ko na kayong nanay? Natigilan ako sa pagtatahi. Tumingin ako sa kanya. Nakayuko si Kiko. Tila nahihiya. Wala na po kasi akong nanay. Si Nanay Rona. Lola ko na yun eh. Gusto ko po sana may nanay na nagtatanggol sa akin. Tulad kanina. Natigil ang mundo ko. Ang salitang nanay ay tumago sa puso ko at nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasarado. Hindi ko alam kung may anak ako sa nakaraan, pero sa sandaling ito, alam kong may anak na ako ngayon.
Ang batang ito na nagligtas sa akin sa basura, siya rin ang nagliligtas sa akin mula sa kalungkutan. Oo naman, Kiko, bulong ko, habang pinipigilan ang pagpiyok ng boses ko dahil sa emosyon. Anak, ngumiti si Kiko, yung ngiting abot hanggang tenga at sumiksik sa tabi ko. Para bang sa wakas, nahanap na niya ang nawawalang piraso ng kanyang buhay. Para ipagpatuloy ang pagtuturo at itago ang aking luha, binuklat ko ang isa pang pahina ng dyaryo. Business section. Itinuro ko ang isang headline para basahin niya. O basahin mo ito, anak. Subukan mo. Sinubukan ni Kiko na basahin ang malalaking letra. Dahan-dahan. Si Castillo, Maritime. Shares, plunge. Castillo Maritime. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, biglang kumirot ang sentido ko. Parang may pumukpok na maso sa loob ng bungo ko. Nanlabo ang aking paningin at ang mga letra sa dyaryo ay tila naging mga itim na uod na gumagapang. Napahawak ako sa aking ulo. Pilit na pinipigilan ang pag-ikot ng mundo. Nanay Beth? Ayos lang po kayo? Namumutla po kayo? Nag-aalalang tanong ni Kiko. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi ko siya masagot. Nakapako ang tingin ko sa litrato ng lalaking nasa balita. Ang pangalan sa ilalim nito ay Leandro Castillo. Naka-Amerikana siya, mukhang kagalang-galang, at nakangiti sa kamera habang nakikipagkamay sa mga investors. Ngunit para sa akin, ang ngiting iyon ay hindi nagdadala ng tuwa. Nagdadala ito ng kilabot. Biglang pumasok sa isip ko ang isang imahe na kasing linaw ng kidlat, sumingit sa aking alaala. Ang lalaking ito, nakatayo sa tapat ko, may hawak siyang baso ng alak. Nakatingin siya sa akin habang unti-unti akong bumabagsak sa mesa. Habang namamanhid ang aking katawan, ang kanyang mga mata ay walang awa. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, bumubulong ng lason. You look terrible. Napasinghap ako at nabitawan ang dyaryo na parang napaso ang aking mga daliri. Dumulas ito sa sahig pero pakiramdam ko ay nakatitig pa rin sa akin ang lalaking nasa larawan. Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sino siya? At bakit ang mukha niya ay simbolo ng aking kamatayan? Maaga akong gumising kinabukasan. Ang sakit ng ulo ko mula kagabi ay humupa na. Ngunit nag-iwan ito ng isang mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Isang babala na parang may paparating na bagyo. Kailangan naming mamili ng supply para sa lugawan. Dahil sumasakit ang tuhod ni Nanay Rona, ako na ang nagpresintang pumunta sa bagsakan. Ang palengke ay isang magulo at maingay na mundo. Ang amoy ng lansa ng isda ay humahalo sa amoy ng basang lupa at pawis ng libu-libong tao. Dati, siguro ay mandidiri ako sa ganitong lugar. Pero ngayon, habang naglalakad ako, suot ang aking tsinelas na pudpod at kupas na duster. Pakiramdam ko ay isa ako sa kanila. Gamit ang natutunan kong diskarte, nakipagtawaran ako sa suki naming manukan. Sige na po, Manong. Kukuha ako ng 10 kilo, pero bigyan niyo ako ng discount sa atay at batikulon. Pakiusap ko ng may ngiti. Napakamot ng ulo ang tindero. Iba ka talaga tumawad, Beth. Para kang negosyante kung magsalita. O sige na nga, habang hinihintay kong ibalot ang manok, naramdaman ko ang pag-vibrate ng paligid. Hindi ito lindol. Ito ay ang pagdating ng isang marangyang sasakyan na pilit sumisiksik sa makipot na kalsada ng palengke. Tumigil ang isang itim na van sa tapat ng tindahan ng mga imported na prutas. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong pero halatang mamahalin ang tela nito. May kasama siyang isang lalaking bodyguard na nakasalamin ng itim kahit madilim pa. Natigilan ako. Ang uniforme ng katulong, kulay asul at puti. Pamilyar na pamilyar ito sa akin. Parang nakita ko na, yan araw-araw sa loob ng maraming taon, lumapit ang katulong sa pwesto ng prutas na katabi ko lang. Rinig ko ang boses niya, may edad na, medyo paos, at pamilyar din.
Pabili nga ng mga ubas at mansanas, yung pinakamahal, para sa party ni Doña Celestina mamaya. Sabi ng katulong, Doña Celestina. Sa pagkarinig ko ng pangalang yon, nanigas ang buong katawan ko. Ang pangalang iyon ang laging bumubulong sa akin sa bangungot. Kusang gumalaw ang mga paa ko para tumalikod at umalis, pero huli na. Pagkaharap ng katulong, nagtagpo ang aming mga mata. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Nabitawan niya ang hawak niyang basket ng prutas. Gumulong ang mga mansanas sa maputik na sahig, pero wala siyang pakialam. Nakatitig lang siya sa akin na parang nakakita ng multo. Ma'am Mira, ang boses niya ay nanginginig. Kilala niya ako. Alam niya kung sino ako. Sa halip na matuwa ako dahil may nakakilala sa akin, isang matinding takot ang bumalot sa puso ko. Ang takot na yon ay hindi galing sa isip ko. Galing ito sa instinct ng aking katawan. Sinasabi nito sa akin, tumakbo ka. Papatayin ka nila. Hindi po. Nagkakamali kayo, sabi ko. At dali-dali kong tinakpan ang mukha ko ng aking buhok at ng hawak kong bayong. Ma'am Mira, kayo nga, buhay kayo. Sigaw ng katulong akmang hahawakan ako sa braso. Huwag! Sigaw ko pabalik. Itinulak ko siya ng mahina. Sapat lang para makawala. At tumakbo ako. Tumakbo ako ng mabilis kahit madulas ang sahig. Nakipagsiksikan ako sa dami ng tao. Binangga ko ang mga nagbubuhat ng yelo, ang mga nagtitinda ng gulay. Hoy! Tignan mo ang dinadaanan mo. Sigaw ng mga tao, pero wala akong naririnig kundi ang kabog ng dibdib ko. Lumingon ako saglit. Nakita kong tinatawag ng katulong ang bodyguard. Itinuturo niya ako. Ang bodyguard ay bumunot ng isang bagay sa kanyang tagiliran, isang radyo o baka baril, at nagsimulang humabol sa direksyon ko. Hindi sila mukhang masaya na makita ako. Mukha silang mga mangangaso na nakakita ng takas na hayop. Nagsumiksik ako sa iskinita ng mga nagbebenta ng tuyo. Ang amoy ay masangsang at nakakahilo. Nagtago ako sa likod ng patong-patong na sako ng bigas. Hinawakan ko ang bibig ko para pigilan ang aking paghingal. Dumaan ang bodyguard sa tapat ng pinagtataguan ko. Ang kanyang anino ay tumama sa akin. Rinig ko ang boses niya sa radyo. Positive. Mukhang siya nga. Nasa area 4 kami. Ipasara niyo ang mga exit. Nang hina ang tuhod ko. Ipasara ang mga exit? Para sa isang babae lang? Nang makaalis ang bodyguard, dahan-dahan akong gumapang palabas sa kabilang butas ng palengke. Sa lugar na tambakan ng mga bulok na gulay, kung saan walang nagbabantay. Tumakbo ako pauwi, hindi na nililingon ang 10 kilong manok na naiwan ko. Wala na akong pakialam sa puhunan. Ang alam ko lang, kailangan kong mailigtas si Kiko at Nanay Rona. Samantala, sa loob ng mansyon, nanginginig na nagre-report ang katulong kay Celestina habang inaayusan ng donya ng buhok. Sigurado ako, Donya, si Ma'am Mira iyon. Gusgusin, payat, pero siya iyon. Ang mga mata niya, hindi pwedeng magkamali. Huminto si Celestina sa pagpapaganda. Dahan-dahan niyang ibinaba ang suklay sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nangiting malademonyo. Buhay ang pesteng pusa, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leandro. Leandro, kanselahin mo ang golf mo. May lilinisin tayong kalat sa palengke. At sa pagkakataong ito, siguraduhin mong wala nang matitirang bakas. Kahit ang mga daga na kumupkop sa kanya, damay niyo. Sa kabilang linya, narinig ko, sa aking imahinasyon, habang tumatakbo ako pauwi, ang pagsang-ayon ni Leandro. Isang hatol ng kamatayan para sa amin. Nakarating ako sa barong-barong na hingal na hingal. Niyakap ko agad si Kiko na nagwawalis sa labas. Nanay Beth? Bakit po? Asan po ang manok? Tanong ni Kiko. Kailangan nating umalis, Kiko. Bulong ko habang tumutulo ang luha. Nahanap na nila tayo.
Hinihingal akong pumasok sa loob ng barong-barong. Mabilis kong kinuha ang lumang sako na ginagamit naming bag. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa takot at adrenaline habang isinisilid ko ang kakarampot naming mga damit. Naikiko, magbalot kayo. Aalis na tayo ngayon din. Sigaw ko. Ang boses ko ay basag at puno ng pagmamadali. Natataranta si Aling Rona. Hindi niya alam ang gagawin. Beth, bakit? Anong nangyari sa palengke? Sinong humahabol sa'yo? Wala na tayong oras magpaliwanag, Nay. Papatayin nila tayo. Hahablutin ko na sana si Kiko para tumakbo palabas nang biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa kapitbahay. Sa tindahan ni Aling Nena sa tapat, naka-full volume ang lumang telebisyon. Nagkumpumpulan ang mga tao, ang mga tsismosa, ang mga tambay. Lahat sila ay nakatutok sa balita. Breaking news! Ang unang anibersaryo ng pagkawala ni Mira Alonso Castillo, ginunita ngayon. Napatigil ako. Ang pangalang iyon, Mira Alonso Castillo. Ang pangalang binanggit ng katulong sa palengke kanina. Parang may invisible na tali na humila sa akin palapit sa telebisyon. Binitiwan ko ang sako. Dahan-dahan akong lumakad palabas, hindi alintana ang panganib. Parang isang gamo-gamo na naaakit sa apoy. Sa malabong screen ng TV, nakita ko ang isang entablado na puno ng mga puting bulaklak. Ang ganda, ang linis. Pero ang sentro ng atensyon ay ang pamilyang nakatayo doon. Si Doña Celestina na nagpupunas ng luha gamit ang panyo. Si Leandro na nakayuko na parang pasa ng mundo. At sa gitna nila, si Isabel. Ang batang babae ay nakasuot ng itim na bestida. Payat na payat siya. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Tila ba tinanggalan na siya ng kaluluwa. Pero hindi ang mukha niya ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko, kundi ang nakakabit sa kanyang dibdib. Isang brooch, isang palamuti sa damit na hugis paru-paro. Gawa ito sa mumurahing beads at kawad, hindi bagay sa mamahalin niyang suot. Ang isang pakpak nito ay tabingi. Ang kulay ng beads ay hindi pantay. Biglang sumabog ang sakit sa ulo ko. Mas matindi ito sa lahat ng sakit na naramdaman ko noon. Napaluhod ako sa maputik na lupa habang hawak ang aking ulo. Flashback. Hindi ko ito sinulat bilang label, kundi bilang karanasan. Bigla akong nasa isang magarang kwarto. Hawak ko ang pliers at beads. Gabi na. Masakit ang likod ko galing sa trabaho, pero gising pa rin ako. Tita Mira, ang pangit naman yan. Sabi ng isang boses ng bata sa aking alaala. Hindi to pangit, Isa. Sagot ko habang nakangiti. Handmade ito. Ibig sabihin, may pagmamahal sa bawat ikot ng kawad. At tignan mo, tabingi ang pakpak, di ba? Kasi walang perpekto sa mundo. Pero kahit tabingi, nakakalipad pa rin. Natusok ng kawad ang daliri ko. Dumugo ito. Pumatak ang maliit na dugo sa puting bead sa gitna ng paru-paro. Ay, may dugo. Sigaw ni Isabel. Hayaan mo na, sabi ko habang tinatakpan ito ng isa pang layer ng beads. Yan ang secret natin. Nasa loob ng paru-paro na ito ang dugo ko. Ibig sabihin, lagi kitang kasama. Kahit anong mangyari. Bumalik ako sa kasalukuyan. Sa screen ng TV, nag-zoom in ang camera sa brooch. At doon, sa gitna ng mga beads, nakita ko ang maliit na mantsa ng kulay kalawang. Ang dugo ko. Bumukas ang pinto ng aking gunita. Hindi na ito pumatak, kundi bumaha. Naalala ko ang lahat. Naalala ko si Marco na nagtaksil. Naalala ko si Celestina na tumatawa habang nawawalan ako ng malay. Naalala ko ang lamig ng ulan at ang baho ng basura noong ihulog nila ako. Naalala ko na ako ay hindi si Beth. Ako ay hindi isang tindera ng lugaw na walang nakaraan. Ako si Mira. Ako ang nagpatayo ng kumpanyang yon. Ako ang nagpaaral kay Leandro. Ako ang bumuhay sa pamilyang yon. At ako ang pinatay nila. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking dibdib. Isang sigaw ng matinding hinagpis at galit na nagpatigil sa mga tao sa paligid.
Ay! Nanay Beth! Sigaw ni Kiko, yumakap sa akin. Naramdaman ko ang init ng yakap ni Kiko. Dahan-dahan, humupa ang sakit ng ulo ko at napalitan ito ng isang nakakatakot na linaw. Malinaw na ang lahat. Malinaw na kung sino ang kaaway at kung sino ang kakampi. Tumingala ako. Ang mga luha sa mata ko ay tumigil sa pag-agos. Ang pagkabigla sa mukha ko ay napalitan ng isang ekspresyon na matagal nang hindi nakikita ng mundo. Ang mukha ng Iron Lady ng Castillo Maritime. Tumayo ako mula sa putikan. Hindi ko pinunasan ng dumi sa aking damit. Humarap ako kay Aling Rona at Kiko. Iba na ang tindig ko. Hindi na ako nakayuko. Nay Rona, tawag ko. Ang boses ko ay mababa, kalmado, pero may diin na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Beth? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng matanda. Hindi ako si Beth, sagot ko. Tumingin ako sa TV screen kung saan nagpapalakpakan ang mga tao kay Leandro. Tinitigan ko ang mukha ng lalaking pumatay sa akin. Ako si Mira. At kukunin ko na ang bayad sa utang nila. Hinawakan ko ang kamay ni Kiko. Mahigpit. Kiko, itago mo ang mga gamit natin. Hindi tayo tatakbo para magtago. Tatakbo tayo para lumaban. Rona, alam mo ba kung saan nakatira si Attorney Valmores? Gulat na gulat si Aling Rona. Pero tumango siya. Yung abogadong laging nasa balita? Oo, may opisina siya sa bayan. Dadalhin mo ako sa kanya. Utos ko. Ngayon din. Biglang kumulog ng malakas at bumuhos ang ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang lamig. Ang naramdaman ko ay ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Ang paru-paro na may tabingi na pakpak ay handa ng lumipad at dala nito ay bagyo. Ang gabi ay bumagsak na parang isang mabigat na kumot sa ibabaw ng lungsod. Ang ulan na kanina ay nagbabadya pa lamang ay tuluyan ng bumuhos, nilulunod ang ingay ng aming mga yapak sa maputik na eskinita. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Kiko sa kaliwa at inaakay ko naman si Aling Rona sa kanan. Ang matanda ay humihingal. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at takot. Pero hindi siya nagrereklamo. Alam niyang sa bawat segundong tumitigil kami, lumalapit ang kamatayan. Saan tayo pupunta, Mira? Tanong ni Aling Rona. Ang boses ay halos pabulong na. Sa dati kong buhay, madali lang ang sagot. Pupunta ako sa bangko, magwi-withdraw ng milyon, at titira sa 5-star hotel na may security. Pero ngayon, wala akong ID, wala akong wallet. At ang mukha ko ay nasa bawat balita bilang isang patay na tao. Kung pupunta ako sa pulis, baka bayaran lang sila ni Leandro. Kung pupunta ako sa bangko, tatawagin nila akong baliw o impostor. Kailangan ko ng kakampi. Isang taong kilala ang kaluluwa ko, hindi lang ang pirma ko. Sa isang telepono, sagot ko. Nakarating kami sa isang maliit na sari-sari store na may ilaw pa. Kinuha ko ang huling barya sa bulsa ni Kiko. Ang barya na dapat sana ay pambili niya ng candy. Ang bigat ng baryang yon ay mas mabigat pa sa ginto. Ipinasok ko ito sa lumang telepono. Nanginginig ang mga daliri ko habang dinadaya-dial ang isang numero na akala ko ay nakalimutan ko na. Ang numero ni Attorney Soren Valmores. Ang personal niyang linya na walang ibang nakakaalam, kundi ako. Isang ring, 2, 3. Pick up Soren, please. Hello? Sagot ng isang boses lalaki. Malalim, pagod at puno ng lungkot. Hindi ako nakasagot agad. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hello? Sino to? Kung prank call to, ibababa ko na. Inis na, sabi ni Soren. Wag. Bulong ko. Ang boses ko ay garalgal. Soren. Ako to. Yung babaeng gusto ang kape na itim, walang asukal at hinahalo ng pakaliwa. Tumahimik sa kabilang linya. Ang katahimikan ay tumagal ng napakatagal na. Akala ko ay naputol na ang tawag. Rinig ko lang ang mabigat na paghinga niya. Mamira,
Ang boses niya ay basag. Diyos ko, Mira, makinig ka, Soren. Wala akong oras. Buhay ako. Pero papatayin nila ako kapag nalaman nilang humihinga pa ako. Kailangan kita. Sabihin mo kung nasaan ka. Pupuntahan kita kahit sa impyerno. Sagot niya agad. Ang tono ng pagiging abogado ay napalitan ng desperasyon ng isang kaibigan. Sa ilalim ng tulay ng nagtahan, sa may lumang warehouse, mag-isa ka lang. At Soren, magdala ka ng baril. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako kay Aling Rona at Kiko. Dito muna kayo, bilin ko. Magtago kayo sa likod ng mga drum na yon. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako ang tumatawag. Ate Beth. Nanay. Sasama ako. Umiiyak na pakiusap ni Kiko. Lumuhod ako at hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Tinitigan ko siya sa mata. Ang mukha niya ang nagbigay sa akin ng lakas noong wala akong maalala. Ngayon, ang alaalang iyon ang gagamitin ko para iligtas siya. Kiko, ikaw ang tapang ko. Pero ngayon, kailangan kong maging halimaw para sa inyo. At hindi mo dapat makita yon. Magtago ka. Bantayan mo si Lola Rona. Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik na puno ng pangako. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kadiliman ng ilalim ng tulay. Ilang sandali pa, dumating ang isang itim na sedan. Pinatay nito ang ilaw bago pumasok sa lugar. Bumukas ang pinto at lumabas si Soren. Naka-Amerikana pa rin siya, pero gusot na ito at maluwag ang kurbata. Kurbata, ang mukha niya ay payat at may itim sa ilalim ng mga mata. Nang makita niya ako, nakatayo sa dilim, suot ang duster na puno ng putik, ang buhok ay gulo-gulo, at ang balat ay puno ng galos. Napaluhod siya sa semento. Mira, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang bango ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng basura sa katawan ko. Naramdaman ko ang pagyugyog ng balikat niya. Umiiyak ang matapang na abogado. Akala ko na wala ka na talaga. Hikbi niya. Hindi ako umiyak. Ubus na ang luha ko. Hinawakan ko ang balikat niya at itinayo siya. Tama na ang iyak, Soren. Hindi luha ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ang utak mo. Kailangan ko ang ebidensya. Pinunasan niya ang luha niya at tumango. Nagbago ang anyo niya. Bumalik ang pagiging professional. Nasa akin ang files, Mira. May nakuha akong witness. Si Nurse Maika. May recording siya. Pero kailangan nating itong ipresenta ng tama. Hawak ni Leandro ang board. Hawak niya ang media. Hindi tayo dadaan sa board, sagot ko. Ang mga mata ko ay kasing lamig ng bakal. Dadaan tayo sa pinakamaingay na paraan. Sa charity ball bukas. Doon ko sila wawasakin. Inabot niya sa akin ang isang envelope. Nandito ang lahat. Pero Mira, delikado. May mga bayarang tao si Leandro na umiikot. Alam ko. Kaya nga kailangan nating naputo lang sasabihin ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Yung cellphone na hiniram ko lang kanina sa tindahan at iniwan ko kay Aling Rona para makontak nila ako kung may emergency. Mabilis ko itong sinagot. Nay Rona, papunta na kami. Pero hindi boses ni Aling Rona ang sumagot. Ang narinig ko ay isang tawa. Isang tawa na magaspang at nakakapangilabot. Hello, Mamira. O dapat ko bang tawaging Beth? Nanigas ang dugo ko. Kilala ko ang boses na yon. Iyon ang bodyguard sa palengke. Nasaan sila? Tanong ko. Ang boses ko ay naging yelo. Nandito. Ang babaho naman ng mga kaibigan mo, ma'am. Lalo na itong matanda. At itong bata. Ang ingay. Nanay. Nanay Beth. Tulong. Ang sigaw ni Kiko ay tumago sa telepono at sumaksak sa puso ko. Rinig ko ang tunog ng sampal at ang pag-iyak ng bata. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw ko. Na ikinagulat ni Soren. Anak? Makinig ka, Mira. Sabi ng lalaki sa telepono. May deal tayo. Pumunta ka sa lumang pantalan ngayon din. Mag-isa.
Ibibigay mo ang sarili mo at bubuhayin namin ang mga daga na to. Pero kung magsasama ka ng pulis, ipapakain ko ang batang ito sa mga pating. Namatay ang tawag. Nabitawan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa semento at nabasag. Parang ang mundo ko. Mira, anong nangyari? Tanong ni Soren. Tumingin ako sa kanya. Ang plano ko na dumaan sa legal na paraan. Ang plano ko na maghintay hanggang bukas. Lahat yon ay naglaho. Hawak nila si Kiko, bulong ko. Nagdilim ang paningin ko. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas maitim. Wala nang negosyante, wala nang abogado. Ang natira na lang ay isang ina na inagawan ng anak. Soren, sabi ko, habang sumasakay sa kotse niya, ibigay mo sa akin ang baril. Pero Mira, hindi ka marunong gumamit niyan. Matututo ako, sagot ko habang kinakasa ang baril na nanginginig sa aking kamay. Ngayong gabi, maniningil ako ng dugo. Pirirma ka o panonoorin mo siyang mamatay. Pumili ka, Mira. Isang dumi sa papel lang ang katapat ng buhay ng batang basurerong ito. Ang boses ng bodyguard ni Celestina ay malamig at puno ng pangungutya. Bawat salita ay parang latigo na humahamas sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng isang madilim at abandonadong bodega sa pantalan. Ang amoy ng kalawang, alat ng dagat, at nabubulok na kahoy ay sumasakal sa aking hininga. Sa paanan ng lalaki, nakita ko si Kiko. Ang aking munting bayani ay nakagapos. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pasa at ang kanyang labi ay dumadaloy ang sariwang dugo. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Mga matang nagsasabing, huwag akong susuko. Sa tabi niya, si Aling Rona ay nakasalampak sa sahig. Humihikbi ng walang tunog dahil sa busal sa kanyang bibig. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinatitigas ang aking nanlambot na mga tuhod. Sa aking bulsa, mahigpit kong hawak ang isang maliit na krayola. Isang krayolang kulay dilaw na ibinigay sa akin ni Kiko noong isang gabi para pangkulay sa aming pangarap. Ang krayolang iyon na simbolo ng isang payak na kaligayahan ay tila isang napakabigat na pasanin ngayon kumpara sa baril na nakasukbit sa aking tagiliran na ibinigay ni Soren. Ilabas mo ang panulat, sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Pakawalan mo ang matanda. Ngayon din, tumawa ang bodyguard, isang tawang walang kaluluwa. Sinipa niya ng bahagya ang binti ni Kiko na nagdulot ng isang mahinang pag-ungol mula sa bata. Ang tunog ng sakit na yon ay mas masakit pa sa anumang balisong na itinusok sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang panginginig ng aking mga daliri na nagnanais na bumunot ng armas. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili para sa kaligtasan nila. Nanay Beth, huwag po kayong papayag. Mahinang ungol ni Kiko mula sa kanyang busal. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalatag ang mga papeles ng transfer of assets. Ang mga dokumentong ito, ang bunga ng 10 taon kong pagpupuyat, pagtitiis, at pagbuo ng isang imperyo. At ngayon, sa isang pirma, lahat ng yon ay mawawala. Mawawala ang Castillo Maritime. Mawawala ang aking kapangyarihan. Nang hawakan ko ang panulat, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Ang tunog ng mga sapatos na mamahalin ay umalingaw-ngaw sa semento ng bodega. Ang bawat hakbang ay may ritmong pamilyar. Isang ritmong dati ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot. Matalino ka talaga, Mira. Kahit kailan, hindi mo hinayaang manaig ang emosyon sa negosyo. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Nagpapakabayani para sa isang batang pulubi. Dahan-dahan akong lumingon. Sa anino ng bodega, lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Malinis ang gupit, mabango, at may ngiting akala ko ay sa akin lang nakalaan noon. Si Marco.
Ang asawa kong inakala kong namatay na, ang lalaking naging dahilan ng aking bawat panalangin. Hindi ako makahinga. Ang sakit na naramdaman ko noong ihulog nila ako sa bangin ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko ngayon habang nakikita siyang buhay, humihinga, at kasabwat ng aking mga kaaway. Marco, bulong ko. Bakit? Bakit? Dahil nakakasakal ka, Mira. Masyado kang perpekto. Masyado kang matalino. Sa tabi mo, para lang akong isang anino. Gusto ko ng buhay na ako ang hari, hindi yung tagasunod mo lang. Sagot niya ng walang anumang bakas ng pagsisisi. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking baba. Ang kanyang haplos, na dati ay tila sutla, ngayon ay parang uod na gumagapang sa aking balat. Pirirmahan mo ang mga ito at hahayaan naming mabuhay ang bata. At pagkatapos, maaari ka nang bumalik sa putikan kung saan ka nararapat. Doon ka naman masaya, di ba? Kasama ang mga basurang tulad mo. Tinitigan ko si Marco ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na natitira sa aking puso ay tuluyang naging abo. Wala nang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel. Ang bawat kurba ng aking pirma ay parang paghukay ng sarili kong libingan. Ngunit habang ginagawa ko iyon, nakita ko ang refleksyon ni Kiko sa makintab na ibabaw ng mesa. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Nang matapos ang huling titik, binitiwan ko ang panulat. Ayan na. Kunin niyo na ang lahat. Kunin niyo ang kumpanya, ang pera, ang mansyon. Pero ibigay niyo sa akin si Kiko. Kinuha ni Marco ang mga papeles at tiningnan ito ng may kasakiman. Tumango siya sa bodyguard. Pakawalan ng bata, utos niya. Kinalaga ng bodyguard si Kiko. Agad na tumakbo ang bata patungo sa akin at yumakap. Nang mahigpit sa aking binti, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang kanyang panginginig. Nanay, sorry po, hikbi niya. Hinalikan ko ang kanyang ulo. Shh, ayos lang anak. Nandito na si nanay. Ngunit bago pa man kami makahakbang palabas, narinig ko ang pagkasa ng isang baril sa aking likuran. Ang tunog ng bakal na nagdikit ay tila hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Sinabi ko bang makakaalis kayo ng buhay? Ang boses ni Marco ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong bahid ng tamis. Ang patay ay dapat manatiling patay, Mira. Mas madaling pamunuan ang Castillo Maritime kung ang asawa ko ay isang martir na biktima ng aksidente kaysa sa isang buhay na saksi ng katotohanan. Napatigil ako. Mahigpit kong niyakap si Kiko at hinarap si Marco. Ang dulo ng kanyang baril ay nakatutok ng diretso sa aking noo. Sa labas, ang kulog ay muling nagngalit, tila sumasabay sa puot na nagliliyab sa aking dibdib. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos kong ibigay ang lahat, ang kapalit pa rin ba ay kamatayan sa kamay ng taong pinakapinagkatiwalaan ko? Nakaligtas ako. Salamat sa mabilis na pagdating ni Soren at sa mga sirena ng pulis na nagpatakbo kay Marco at sa kanyang mga aso bago pa man nila makalabit ang gatilyo. Pero ang takot na naramdaman ko sa bodega ay hindi pa nawawala. Nananatili itong nakatusok sa aking puso gaya ng isang tinik na ayaw makuha. Mira, kailangan mong magpahinga. Hayaan mo na ang pulis ang gumawa ng trabaho nila. Pakiusap ni Soren habang nililinis niya ang sugat sa aking noo sa loob ng kanyang ligtas na kondo. Umiling ako. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Beth na tindera ng lugaw, pero hindi rin siya ang dating Mira na sunod-sunuran sa pag-ibig. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang puno ng apoy. Isang apoy na hinding-hindi mamamatay hanggat hindi natatapos ang lahat. Hindi sapat ang pulis, Soren. Maraming pera si Leandro at Celestina. Kayang-kaya nilang baluktutin ang katotohanan.
Ang kailangan natin ay ang hukom ng publiko. Ang kailangan natin ay ang charity ball bukas. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Ang gabing ito ay nakalaan para sa akin. Isang charity gala for the memory of Mira Alonso Castillo. Isang piging para sa isang patay na inorganisa ng mga taong pumatay sa kanya. Isang napakalaking kabalintunaan. Kinabukasan, ang marangyang ballroom ng Grand Davao Hotel ay punong-puno ng mga bulaklak na puting lila at nagniningning na mga chandelier. Ang bango ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga violin ay bumabalot sa buong silid. Lahat ay nakasuot ng gown at tuxedo, may hawak na baso ng champagne at nagkukunwaring nalulungkot para sa akin. Habang ninanamnam ang masasarap na pagkain, nasa loob ako, pero hindi bilang si Mira. Suot ang uniforme ng isang catering server, puting polo, itim na vest, at isang face mask na karaniwan sa mga staff. Naglalakad ako sa gitna ng mga taong dati ay kaibigan ko. Hawak ko ang isang tray ng mga appetizer. Ang aking mga kamay na may mga bakas pa ng gaspang mula sa pagtatrabaho sa palengke ay nakatago sa loob ng malilinis na puting guwantes. Ang sakit. Ang bawat tawa ni na Celestina at Leandro ay parang saksak sa aking pandinig. Nakita ko sila sa gitna ng ballroom, tumatanggap ng mga pakikiramay habang ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa dahil sa nakamit nilang yaman. Poor Mira. She was so young, sabi ng isang socialite habang kumukuha ng kanape mula sa aking tray. But at least she left everything to a family who loves her. Halos mabitawan ko ang tray. Gusto kong isigaw sa mukha niya ang katotohanan. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang sandali. Pumunta ako sa gilid ng ballroom, malapit sa powder room ng mga VIP. Doon ko nakita si Isabel. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko, malayo sa karamihan. Ang kanyang bestida ay napakaganda, pero ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hinahawakan niya ang brooch na paru-paro na ginawa ko para sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Tumingin ako sa paligid para masiguradong walang nakakakita. "Ma'am, kailangan niyo po ba ng tubig?" Tanong ko sa isang binagong boses. Umiling si Isabel nang hindi tumitingin sa akin. Gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko nang umuwi. Lumuhod ako nang bahagya para magkapantay kami. "Maganda ang paru-paro mo, Isa. Parang lilipad na." Natigilan ng bata. Ang tanging tumatawag sa kanya ng Isa ay ako. Dahan-dahan siyang tumingala. Tinitigan niya ang aking mga mata sa likod ng maskara. Ang mga mata ng isang bata ay hindi madaling madaya. Nakita niya ang pagmamahal, ang pamilyar na kislap, at ang hapdi na tanging kami lamang ang nakakaalam. "Oh, mamamala!" Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Agad kong inilagay ang aking daliri sa aking labi. "Shh! Huwag kang maingay, anak. Nandito na si Mama, pero kailangan mong maging matapang." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Akma siyang yayakap sa akin nang marinig namin ang mabibigat na yapak ng sapatos na papalapit. Si Celestina. "Isabel, bakit ka narito? Bumalik ka sa ballroom. Kailangan nating kumuha ng litrato para sa press." Sigaw ni Celestina mula sa pasilyo. Mabilis akong tumayo at yumuko, nagkunwaring nag-aayos ng tray. "Oh, ikaw na server. Umalis ka na riyan. Huwag mong istorbohin ang apo ko." Bulyaw ni Celestina sa akin habang hinahatak ang braso ni Isabel. Yumuko ako ng mas mababa at mabilis na naglakad palayo. Ramdam ko ang talim ng tingin ni Celestina sa aking likuran. Tila ba may kung anong instinct siyang nagsasabi na may mali. Pumunta ako sa isang bakanteng pantry at doon ako huminga ng malalim. Ang puso ko ay parang gustong kumawala. Hawak ko na ang alas. Nakita ko na si Isabel. Alam na ni Soren ang gagawin sa control booth ng mga projector. Tumingin ako sa orasan. 5 minuto na lang bago ang main tribute.
Ang sandali kung saan ipapakita nila ang mga litrato ko sa malaking screen habang nagbibigay ng talumpati si Leandro. Kinuha ko ang aking radyo at bumulong. Soren, handa na ba? Handa na, Mira. Isang pindot ko lang. Lalabas ang video ng confession ni Nurse Maika at ang recording sa bodega kagabi. Hinihintay ko na lang ang signal mo. Huminga ako ng malalim. Hinubad ko ang aking puting guwantes. Ang aking mga kamay ay nanginginig, pero sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Ang gabing ito ay hindi na para sa pag-alala sa isang patay. Ang gabing ito ay para sa pagbabalik ng isang reyna. Lalabas na ako sa dilim, at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ng anino ang makakatakas. Ang buong ballroom ay binalot ng isang saglit na katahimikan bago ang main tribute. Umakyat si Leandro sa entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay seryoso. Baka sanghuwad na pangungulila na sa loob ng isang taon ay kanyang ipinarada sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pagdating. Simula ni Leandro, ang kanyang boses ay umalingaw sa paligid. Isang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang aking mahal na hipag, si Mira. Ang kanyang legasya ay mananatiling buhay sa Castillo Maritime at sa gabing ito, sa pamamagitan ng inyong mga donasyon, itutuloy natin ang kanyang mga pangarap. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Doña Celestina na dahan-dahang nagpupunas ng luha. Isang napakagaling na pagtatanghal. Akala mo ay mga anghel na nagdadalamhati. Ngunit sa likod ng kanilang mga maskara ay mga demonyong nagbubunyi. Ngayon, panoorin natin ang mga huling sandali at ang mga alaala ni Mira. Pagpapatuloy ni Leandro habang itinuturo ang malaking projector screen sa likod niya. Namutawi ang kadiliman sa hall. Nagsimulang tumugtog ang isang malungkot na himig ng piano, ngunit sa halip na ang aking mga litrato ang lumabas, ang screen ay nabalot ng static bago lumitaw ang isang video na hindi nila inaasahan. Ang mukha ni Nurse Maika ang bumulaga sa lahat. Putla at nanginginig ang boses ng nurse habang nagsasalita sa harap ng kamera. Ako si Maika, ang nurse na nag-alaga kay Mr. Castillo bago siya pumanaw. May hawak akong ebidensya na pinilit ni Doña Celestina na baguhin ang mga gamot upang mapabilis ang pagpanaw ng asawa ni Ma'am Mira. At narinig ko rin ang kanilang plano na danyusin ang aksidente ni Ma'am Mira sa bangin. Nagkaroon ng bulungan sa buong ballroom. Ang tunog ng mga basong nabibitawan at ang pagkabigla ng mga bisita ay tila isang malakas na bagyong dumating sa gitna ng katahimikan. Anong kahibangan ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Ngunit hindi tumigil ang screen. Kasunod nito ay ang isang audio recording. Ang boses ni Marcos sa bodega kagabi. Malinaw at nakakapangilabot. Ang patay ay dapat manatiling patay, Mira. Mas madaling pamunuan ang Castillo Maritime kung ang asawa ko ay isang martir na biktima ng aksidente. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng mga spotlight ay biglang tumutok sa gitna ng aisle. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entablado. Hinubad ko ang aking face mask at ang aking vest ng server. Sa ilalim nito, suot ko ang isang simpleng itim na damit. Ngunit ang aking tindig ay hindi na ang tindig ng isang katulong. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay parang tunog ng hatol. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang ilan ay napasinghap. Ang ilan ay napakrus sa dibdib dahil sa takot na baka ako ay isang multo. Hindi ako multo, Celestina, sabi ko. Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit umabot sa bawat sulok ng silid. Ako ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa putikan, ngunit muling bumangon para maningil. Nanginig ang mga labi ni Leandro. Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso tulad ng kanyang pagkatao. Ma'am Mira? Imposible. Patay ka na. Nagkamali kayo ng kinalaban.
sabi ko habang umaakyat sa entablado. Tinitigan ko sila ng diretso sa mata, sina Celestina, Leandro, at si Marco, na ngayon ay pilit na nagtatago sa anino ng mga kurtina. Lumapit si Celestina sa akin, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Impostor ka! Sino ang nagbayad sa'yo para sirain ang gabing ito? Mga security! Ilabas ang babaeng ito! Ngunit bago pa makalapit ang mga security, isang maliit na boses ang pumutol sa lahat. Hindi siya impostor. Tumakbo si Isabel patungo sa akin at humawak sa aking kamay. Hinarap niya ang kanyang lola nang may tapang na hindi ko inakalang taglay ng isang bata. Siya ang Mama Mira ko. Alam ko ang amoy niya. Alam ko ang yakap niya. At itong brooch na ito. Itinuro ni Isabel ang paru-paro sa kanyang dibdib. Ito ang tanda na hindi niya ako iniwan. Natahimik ang lahat. Ang patotoo ng isang bata ay mas matalas pa sa anumang ebidensya. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Soren kasama ang isang pangkat ng mga pulis. Leandro Castillo, Doña Celestina at Marco Castillo, kayo ay inaaresto sa kasong frustrated murder, falsification of documents at conspiracy, anunsyo ng opisyal ng pulisya. Sinubukan ni Leandro na tumakas patungo sa likod ng entablado, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad. Si Celestina naman ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at kumalat ang mga butil sa sahig, isang simbolo ng kanyang naguhong kapangyarihan. Humarap ako sa madla, sa mga kamera na ngayon ay nakatutok sa akin. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman ko lang ay ang isang malalim na paghinga ng laya. Ang Castillo Maritime ay itinatag sa pagmamahal at serbisyo, hindi sa kasakiman, pahayag ko. At simula ngayong gabi, ang yaman ng kumpanyang ito ay babalik sa mga taong tunay na nangangailangan. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa kabilang kamay ko. Si Kiko. Kasama siya ni Soren na pumasok. Ang bata ay nakasuot ng maayos na damit. Ang kanyang sugat sa labi ay may benda pa. Pero ang kanyang nangiti ay sapat na para sabihing, tapos na ang laban. Nanay Mira! Bulong ni Kiko. Niyakap ko silang dalawa ni Isabel sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier. Ang dating Iron Lady ay wala na. Ang natira ay isang inang nahanap ang kanyang tunay na kayamanan sa gitna ng unos. Ngunit habang dinadala ng mga pulis si Marco palabas, lumingon siya sa akin. May isang kakaibang ngingiti sa kanyang mga labi na nagpapatindig ng aking balahibo. Akala mo ba tapos na ang lahat, Mira? Bulong niya habang dumadaan sa tabi ko. Ang lason na ibinigay namin sa'yo, hindi lang alaala ang kinukuha niyon. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng palakpakan ay naging parang mahinang ugong sa ilalim ng tubig. Bago pa ako tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni na Isabel at Kiko, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa aking isip. Ano ang ibig sabihin ni Marco? At hanggang kailan ko kayang ipaglaban ang bagong buhay na ito? Nagising ako sa isang silid na puting-puti. Hindi ito ang madilim na bodega at hindi rin ito ang munting barong-barong ni Aling Rona. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng aircon ang sumalubong sa akin. Sa tabi ng aking kama, nakita ko si Soren na natutulog sa isang silya, hawak pa rin ang ilang mga papeles. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking kamay. Maayos na ang pakiramdam ko. Ang matinding pagkahilo na naramdaman ko sa ballroom ay dulot pala ng matinding pagod at ang epekto ng laso na dahan-dahang nawawala sa aking sistema pagkatapos ng gamutan. Ang banta ni Marco ay isa lamang huling pagtatangka na takutin ang aking diwa, ngunit nagkamali siya. Ang katawan ko ay maaaring manghina, pero ang aking kaluluwa
ay mas matibay pa sa anumang lason. Mira, gising ka na pala, bulong ni Soren habang nagpupunas ng kanyang mga mata. You gave us a scare, you know. Ngumiti ako ng mahina. Soren, nasaan sila? Nasaan ang mga bata? Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Kiko at Isabel, magkahawak kamay. Kasunod nila si Aling Rona na may dalang basket ng mga prutas. Sa sandaling makita nila akong gising, tila ba nagkaroon ng liwanag sa buong silid. Nanay Mira, sigaw ni Kiko, pero agad siyang pinatahimik ni Aling Rona. Huwag kang maingay, Kiko. Nagpapahinga pa ang nanay mo. Suway ng matanda, pero bakas din ang tuwa sa kanyang mukha. Lumapit si Isabel sa akin at dahan-dahang humiga sa tabi ko. Mama, huwag mo na kaming tatakutin ng ganoon ha. Akala ko mawawala ka na naman. Hinalikan ko ang noo ni Isabel. Hindi na anak, hinding-hindi na. Lumipas ang mga linggo at ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang humupa. Ang hustisya ay mabilis na gumulong. Si Marco, Leandro at Celestina ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan. Ang Castillo Maritime ay muling bumalik sa aking pamumuno, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Iron Lady na tanging numero lamang ang iniintindi. Isang hapon, habang nakatitig ako sa malawak na dagat, mula sa bintana ng aking opisina, pumasok si Soren. Mira, handa na ang mga papeles para sa bagong foundation. Tinawag nating Beneath the Harbor Lights. Ito ang scholarship fund para sa mga batang tulad ni Kiko. Balita niya. Salamat, Soren. At ang mansyon? Tanong ko. Gaya ng gusto mo na ibenta na ito. Ang malaking bahagi ng pera ay itutulong sa pagpapatayo ng mga disenteng pabahay sa komunidad ni na Aling Rona. Tumango ako. Hindi ko na kailangan ng mansyong may 30 kwarto kung ang mga taong mahal ko ay hindi ko naman kasama sa iisang mesa. Pinili kong bumili ng isang simpleng bahay na may malawak na hardin, isang bahay na puno ng hangin at liwanag. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng isang munting salu-salo sa aming bagong tahanan. Wala kaming suot na mamahaling gown o tuxedo. Nakaupo kami sa isang mahabang mesa sa ilalim ng puno ng mangga. Ang pagkain ay hindi galing sa 5-star hotel. Ito ay ang masarap na lugaw at adobong luto ni Aling Rona. Nakita ko si Isabel at Kiko na nagtatawanan habang nagtutulungan sa paghuhugas ng mga plato. Si Isabel, na dating takot madumihan ng mga kamay, ay masaya nang naglalaro ng bulan ng sabon kasama si Kiko. Si Aling Rona naman ay abala sa pagkukwento kay Soren tungkol sa kanyang mga suki sa palengke. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang korona. Sino ang mag-aakala? Bulong ni Aling Rona habang lumalapit sa akin. Ang isang reynang tulad mo ay magiging masaya sa piling ng mga basurerong tulad namin. Hinawakan ko ang magaspang na kamay ni Aling Rona. Nay Rona, noong itinapon ako sa bangin, akala ko ay katapusan na ng mundo ko. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang buhay ko. Ang putik na naging libingan ko sana, iyon pala ang lupang magpapalaki sa akin. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay nagniningning ng napakaliwanag. Naalala ko ang lahat ng hirap, ang pagtataksil, ang sakit ng bawat latay sa aking puso. Pero lahat ng iyon ay naglaho nang marinig ko ang tawag ni Kiko. Nanay Mira, halika na po, kakain na tayo. Tumayo ako at naglakad patungo sa kanila. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang tibay ng aking mga paa sa lupa. Hindi na ako natatakot sa bawat bantas ng bukas. Dahil alam ko, kahit anong unos ang dumating, meron akong pamilyang handang humawak sa aking kamay. Ang tunay na imperyo ay hindi nasusukat sa dami ng barko o sa laki ng shares sa stock market. Ang tunay na imperyo ay binuo sa loob ng 4 na dingding na puno ng tawanan,
sa init ng isang mangkok ng lugaw, at sa pagmamahal na walang pinipiling kulay o dugo. Dito, sa piling ng mga taong itinuturing na basura ng lipunan, nahanap ko ang gintong hindi kumukupas. Dito, sa wakas, ay nahanap ko ang aking sarili. 5 taon ang mabilis na lumipas, na parang mga alon na humahalik sa pampang at muling bumabalik sa dagat. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay sa Davao, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto sa kalangitan. Ang simoy ng dagat ay humahaplos sa aking mukha. Dala ang amoy ng alat at kalayaan. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang bawat tinik ng nakaraan. Nanay Mira, handa na po ang toga ko. Pakititig naman kung pantay ang collar. Napangiti ako nang marinig ang boses ni Kiko. Lumabas siya mula sa sala, isang matangkad at guwapong binata na ngayon. Ngayong araw ang kanyang pagtatapos sa senior high school bilang valedictorian. Ang batang dati ay namumulot ng bote sa tambakan, ngayon ay scholar na patungo sa kursong engineering. Lumapit ako sa kanya at maingat na inayos ang kanyang itim na toga. Ang aking mga daliri, na dati ay puno ng paso at sugat, ay maayos na ngayon. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan ang bawat peklat. Iyon ang mga tanda ng aking pagkapanalo. Napakisig mo, anak. Bulong ko. Siguradong proud na proud sa'yo si Lola Rona mo sa langit. Pumunta kami sa isang munting altar sa sulok ng sala kung saan nakalagay ang litrato ni Aling Rona. Payapa siyang pumanaw 2 taon na ang nakalipas habang natutulog at may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya nag-iisa. Pumanaw siyang alam na may maayos na buhay ang kanyang apo at ang babaeng tinanggap niya bilang anak. Para sa inyo po ito, La, sabi ni Kiko habang hinahawakan ang kanyang medalya. Ate, nanay, mali-late na tayo. Pumasok si Isabel na tumatakbo, dala ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Si Isabel ay isang mahusay na student artist na ngayon. Ang kanyang mga gawa ay laging tungkol sa kalikasan at mga paru-paro. Siya ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng Beneath the Harbor Lights Foundation, na ngayon ay nakapagbigay na ng tahanan at edukasyon sa mahigit 500 bata sa lansangan. Sumakay kami sa aming sasakyan, isang simpleng puting van na sapat para sa aming pamilya. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa eskwelahan, nadaanan namin ang lumang pantalan. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mga bata na naglalaro sa tabi ng dagat. Wala na ang takot sa lugar na yon. Ang bawat ilaw ng parola sa gabi ay hindi nababala ng panganib, kundi simbolo ng pag-asa. Ang Castillo Maritime ay nananatiling matatag, ngunit hindi na ito ang kumpanyang kinatatakutan ng lahat. Ito na ang kumpanyang kilala sa pagiging makatao. Si Soren ang tumatayong Chief Operating Officer, ang aking matapat na kaibigan na nanatili sa tabi ko hanggang sa huli. Minsan, nababalitaan ko ang tungkol sa mga taong nagtangka sa buhay ko. Si Marco, Leandro at Celestina ay nananatili pa rin sa likod ng rehas. Sabi nila, si Celestina ay madalas nang nakatingin sa kawalan. Hawak ang isang basag na rosaryo. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang puot ay isang uri ng lason na ayaw ko nang itanim sa aking hardin. Hinayaan ko na ang tadhana ang gumawa ng nararapat. Ang patawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Sa gitna ng seremonya ng graduation, habang pinapanood ko si Kiko na umaakyat sa entablado para magbigay ng kanyang valedictory address, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang buhay ko ay nagsimula sa dilim. Simula ni Kiko sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Akala ko, hanggang basura na lang ang mundo ko. Pero may isang babaeng dumating at nagpakita sa akin na kahit ang pinakamaruming putik ay kayang magpatubo ng pinakamagandang bulaklak. Nanay Mira, para sa inyo ang tagumpay na ito.
Napahawak ako sa kamay ni Isabel. Ang higpit ng hawak niya ay nagsasabing hindi ako nag-iisa. Nang matapos ang lahat, habang naglalakad kami, pabalik sa sasakyan sa ilalim ng maliwanag na buwan, tumigil ako saglit. Tumingala ako sa langit. Ang mga bituin ay tila bumubulong ng salamat. Naranasan ko ang maging reyna sa isang palasyo ng yelo. At naranasan ko ring maging alikabok sa ilalim ng ulan. Pero sa lahat ng aking pinagdaanan, nahanap ko ang isang katotohanang hinding-hindi mabubura ng panahon. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugo. Minsan, ito ay nabubuo sa gitna ng unot, sa pagitan ng mga taong handang sumalo sa'yo kapag ang buong mundo ay bumitaw na. Ako si Mira Alonso, ang babaeng itinapon ng tadhana, ngunit muling isinilang ng pag-ibig. At dito, sa piling ng aking mga anak, at sa ilalim ng mga bituin ng Davao, sa wakas, ako ay malaya. Ganito na lang ba? Hindi. Ito pa lang ang simula. Isang simula na wala ng katapusan.